Umaga ng November 16, 2012, sa Willoughby Hills, Ohio ay nakatanggap ang 911 ng tawag mula sa isang 13-year-old na batang babae na si Megan. At sinabi sa dispatcher na pinatay ng kanyang kapatid ang kanilang ina. Nasaksihan ni Megan ang lahat ng ginawa ng kanyang itinuturing na kapatid sa kanilang ina. Walang awa niya itong sinaksak ng napakaraming beses hanggang sa ito ay mawala na ng buhay. Si Sabrina Zunic ay ipinanganak malapit sa Cleveland, Ohio noong October 27, 1994. Ang kanyang mga magulang ay parehong naaresto ng makailang beses. Parehong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at lulong sa alkohol. Ang kanyang ama ay may schizophrenia at namatay dahil sa drug overdose noong taong 2012 at napunta si Sabrina sa pangangalaga ng kanyang lola. Sa edad na 4 na taon ay na-diagnose si Sabrina na may ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dagdag pa doon ay na-diagnose pa ito na may anxiety, depression, oppositional defiant disorder at bipolar disorder. Sa huli ay napagod na sa pag-aalaga sa kanyang lola dahil sa madalas ay mayroon itong kaaway at ninanakawan pa niya pati ang kanyang lola. Dahil doon ay dinala si Sabrina sa group home sa edad na 14 at pagkatapos ay nagpalipat-lipat na ito ng lugar para sa kanyang foster care system. July 2011 sa edad na 16 ay dinala si Sabrina kina Kevin at Lisa Neufeld na nakatira sa Willoughby Hills, Ohio. Ang mag-asawa ay kinasal mula noong 2006 at mayroong 2 anak na mga babae. Si Megan ay pinanganak noong 1999 at anak ni Lisa sa dati niyang asawa. At si Hailey naman ay pinanganak noong 2009. Si Kevin ay truck driver at nagtatrabaho sa gabi. Si Lisa naman ay isang social worker para sa Department of Children and Family Services. Wala pa ang karanasan ng mag-asawa sa pagiging foster parents at lalo na sa pag-aalaga ng batang kasing edad na ni Sabrina. Ngunit sa kabila noon ay naging matagumpay naman ang pagtira ni Sabrina sa bahay ng mag-asawa at walang nakitang problema. Naging maayos ang pag-aaral ni Sabrina at naging masaya siya dahil sa nagkaroon siya ng 2 kapatid na babae. Ngunit dumating ang December at doon na rin nagsimulang lumabas ang kakaibang ugali ni Sabrina. Pakiramdam niya ay napakabayas ni Lisa magpakita ng pagmamahal sa kanya kumpara doon sa 2 totoo niyang mga anak at hindi patas sa pagtrato sa kanya. Madalas magtalo sina Lisa at Sabrina habang pilit na sinisikap ni Lisa na mapanatili sana ang kaayusan sa bahay. At habang nangyayari yon ay kakaiba naman ang naging relasyon ni Kevin kay Sabrina. Katunayan ay wala siyang pinairal na rules at makikitang hindi normal ang pagiging malapit niya kay Sabrina. Isang kaibigan ni Sabrina nagsabi na madalas ay nagbibiroan ng malalaswa sina Sabrina at Kevin sa isa't isa. Kalaunan ay sinabi ni Sabrina na nauwi sa sexual ang kanilang relasyon noong spring ng 2012. Nag-umpisa na napapadala sa mag-away sina Lisa at Kevin at pinag-uusapan na nila na mag-divorce. May tumawag sa mga pulis mula sa kanilang bahay noong September 15, 2012 dahil sa inakusahan ni Lisa si Kevin sa pagsakal nito sa kanyang unang anak na si Megan. At sa kaparehong buwan ay napagdesisyonan na ni Lisa na paalisin na sa kanilang bahay si Sabrina. Noong October 2012 ay nagtanong si Sabrina sa isang kaibigan nito kung may kakilala itong hitman na papatay kay Lisa. Ayon kay Sabrina ay plano na nila Kevin at Lisa na mag-divorce at mas makakabuti na patayin si Lisa kaysa manatili pa itong buhay. Kinontak ni Kevin ang social worker ni Sabrina noong kaparehong buwan at tinanong kung pwede bang mananatiling kasama niya si Sabrina kung maghihiwalay ito sa kanyang asawa. October 27, 2012 at tumuntong na sa edad na 18 si Sabrina. Nagpetisyon ito na mananatili kina Kevin at Lisa kahit na maaari na siyang umalis sa foster care system sa puntong yon. Hindi naging masaya si Lisa sa naging desisyon na yon ni Sabrina dahil sa malakas na ang kanyang kutob na may namamagitan na relasyon sa dalawa. Ayon kay Sabrina noong November 15 ay sinabi sa kanya ni Kevin na kikitilin niya ang kanyang sariling buhay kung mananatiling buhay pa ang kanyang asawa. Kaya doon na sinabi ni Sabrina kay Kevin na kaya niyang patayin si Lisa. Noong November 16, bandang 1:00 ng hapon, ay kumuha si Sabrina ng kutsilyo na may habang 15 inches at pumunta ito sa kwarto ni Lisa habang ito ay natutulog. Agad na sinaksak ni Sabrina si Lisa ngunit nakapanlaban pa ito.
Ngunit dahil sa napakaraming sugat na ni Lisa na umabot sa 178, ay agad din itong binawian ng buhay. Nagising si Megan na noong mga panahong yun ay nasa 13 years old pa lamang at nasaksihan niya ang ginawa ni Sabrina sa kanyang ina. Agad itong tumawag sa 911 bandang 1:15 ng hapon. At doon na sinabi ni Megan sa dispatcher na pinagsasaksak ng kanyang kapatid ang kanilang ina. Dumating ang mga pulis at agad silang pumasok sa bahay. Pinuntahan nila ang kwarto ni Lisa at naandun pa si Sabrina noong mga oras na yon at hawak pa ang kutsilyo. Inutusan nila si Sabrina na lumabas ng kwarto at bitawan ang kutsilyo at agad itong inaresto. Nakita nilang wala ng buhay si Lisa at ang kanyang 3 taong anak na si Hailey ay nagtago sa kanilang cabinet. Dinala muna si Sabrina sa hospital dahil sa nagtamo din siya ng mga sugat mula sa pag-atake niya kay Lisa. Pagkatapos ay dinala ito sa kulungan. Noong mga panahong yon ay nasa Michigan si Kevin dahil sa kanyang trabaho. Tinawagan siya ng mga pulis para ipaalam sa kanya ang pagkamatay ng kanyang asawa. Noong kaparehong araw na pinatay si Lisa ay nagumpisa na ring mag-file si Kevin ng life insurance claims. Si Lisa ay may ilang life insurance policy na nagkakahalaga ng $785,000 at alam ni Sabrina ang lahat tungkol sa life insurance ni Lisa. Sa kasunod na araw, November 17, ay sinubukan ni Kevin na bisitahin si Sabrina sa kulungan. Naging balisa ito nung sinabihan siya na walang visiting time na available nung araw na yon. Sa mga sumunod na mga buwan, ay ginamit ni Kevin ang pera ng insurance para bayaran ang kanyang bahay. Bumili din siya ng bahay sa Florida, bumili ng kotse at nag-flying lessons. Walang sinabi si Sabrina na pinagplanuhan nila ni Kevin na patayin si Lisa sa mga pulis. Ayon sa kanya, na ang tanging naalala lamang niya ay tumayo siya sa labas ng kwarto ni Lisa at pagkatapos nun ay hindi na niya alam pa ang mga nangyari. What do you recall? Yesterday? Mm-hmm. Getting done with my homework? Getting, I don't know, and that's it. Mm-hmm. So going to bed. And we're at home. Mm-hmm. What, anything unusual happen? I don't know. Everything went fine according to what I know. Mm-hmm. Makikita nagkaroon siya ng short-term memory loss o baka alibay lang. Ngunit ang ganong kondisyon ay hindi nangangahulugan na hindi siya makukulong. Nagdesisyon si Sabrina na makipagtulungan sa mga pulis noong August 2013. Inoferan siya ng plea deal, life imprisonment at posibleng parole pagkatapos ng 30 years kapalit ng pagtestify niya laban kay Kevin. Inaresto si Kevin noong August 9, 2013 at kinasuhan ng conspiracy to commit aggravated murder at kaso sa pakikipagtalik nito kay Sabrina. Nalaman na nakita rin ng ibang kaibigan ni Sabrina sa paaralan na pag pinupuntahan nito ni Kevin ay nakakandong sa kanya si Sabrina. May nakita rin sa cellphone ni Kevin na makailang beses na nag-message sa kanya si Lisa at nagtatanong kung bakit napaka-interesado nito kay Sabrina at bakit mas binibigyan niya ito ng oras kaysa sa kanilang mga anak. Nakita din sa cellphone ni Sabrina na ang pangalan ni Kevin sa kanyang phone book ay Kevin Love. May isang pagkakataon din na binilhan ni Sabrina si Kevin ng underwear. Noong binisita si Kevin ng ilang mga kaibigan pagkatapos ng krimen, ay nakita nilang kakaibang kilos nito at hindi gaanong nakikipag-usap. Noong libing ni Lisa ay napansin din ng iba nilang kaibigan na kakaibang emosyon na pinapakita ni Kevin. Mas siniling niya na ipag-pray ng mga tao si Sabrina kaysa kay Lisa. Noong hindi siya pinayagan para bisitahin si Sabrina ay desperado itong kinausap ang isang kaibigan at sinabing ginawa niyang lahat para mabisita sana si Sabrina at gusto niyang ipaalam na nandun na siya para sa kanya. Sa pagitan ng November 1 at 16, 2012 ay natuklasan na mayroong 1,491 messages sa pagitan nila Kevin at Sabrina at sa kaparehong panahon ay mayroon lamang 201 messages sa pagitan nila Kevin at Lisa. 5 oras at kalahati bago naganap ang pagpatay ay mayroon pang 78 messages kila Sabrina at Kevin. Isang kaibigan ni Sabrina nakipagtulungan sa mga pulis para record ang kanilang pag-uusap ni Kevin sa kanilang bahay. Tinanong niya si Kevin kung anong sasabihin niya sa mga pulis tungkol doon sa hitman na sinabi dati ni Sabrina at sa relasyon nilang dalawa. Sinabi sa kanya ni Kevin na sabihin niya na hindi alam ni Kevin ang sinasabi ni Sabrina sa kanya at sabihin niya ang totoo sa mga pulis. Na si Sabrina ay may bipolar disorder at ilan pang mental illness.
At may naririnig itong mga boses na inuutusan siyang pumatay ng tao. At sabihin na baka delusion lang ni Sabrina na may relasyon ito kay Kevin. Mayroon ng problema sa pagsasama nila Kevin at Lisa dati pa. Kaya nagdesisyon sila na mag-foster ng isang teenager para mas ma-challenge sila at mapabuting pagsasama. Ngunit agad na nagkagusto si Kevin kay Sabrina. At doon mas lalong lumala ang pagsasama nilang mag-asawa. At matapos ang ilang buwan ay sinentensya nito ng life imprisonment na may posibleng parole pagkatapos ng 30 years. At sa mga panahong yun ay nasa 73 na si Kevin. At makalipas lamang ang isang buwan ay sinentensyahan din si Sabrina ng 30 years to life in prison. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!